showed us na they were in power. Pinaramdam nila sa atin na they were above us. Hindi lang yun, ha? Yung pinatawag kami, I can speak only for myself, sa personal experience, although nakita natin yung pagpapahirap na ginawa nila kay VP Inday. Tapos yung humiliate nila si dating Pangulong Duterte. So, they called us and gusto nila kaming durugin because we post what we post. Kumbaga, gusto nila, they will act shamelessly allocating public funds for themselves. Tapos may gana silang magalit pag nagagalit tayo doon sa kagarapalan nila. So, they went too far. So yan, parang alam niyo yan, patak ng patak hanggang puno na ang salok. O ganyan ang nangyayari. Yung humiliation after humiliation ang ginawa nila sa atin. Yung talagang ipinamumukha pa nila yung kanilang behavior. Ipinamumukha pa nila na, kung sa tingin ninyong nagnanakaw kami, after all, we can do it. Nasa Congress kami. Parang ganun yung nangyari. And even if lumalaki yung mga bahay nila, naggagara ng mga kotse nila, they didn't care na tumataas ang presyo ng pagkain. They didn't care na tumataas ang presyo ng tubig dahil syempre kakampi nila yung mga oligarchs ng mga water companies dito. Tuloy-tuloy pa rin. They did not care how we felt because akala nila mananahimik tayo. So tignan nyo yan. Wala pang malaking rally yan, ha? Pero nararamdaman na nila na may padating. Ano yung sinasabi nila? Padating na yung bagyo. So, changes are happening. May takot sila, but we cannot stop here. Hindi tayo pwedeng makampante na, mabait sila kay VP Inday. Babait kaya sila sa atin? Tandaan ninyo, may mga nagbabantang mga hearing pa na mangyayari. Kakayanin pa kaya nila yung mag-angas katulad ng ginawa nila sa 19th Congress, in the Quadcom, in the Tricom? Kasi nakikita natin, they're trying very hard, pero hindi na ganun. It's not the same. Isipin nyo kung ganong kakonti lang ang tao sa harap ng House, pero ang aangas. At dahil dyan dumadami ang mga tao.